Pag-uugnay ng kakaibang sakit sa Congo sa propesiya. Bakit kababaihan at mga bata ang apektado? Ating pag-uugnayin ang nangyayari ngayon na pandemya sa Congo, dahil merong kakaiba rito, dahil ang pinupunterya ng sakit na ito na lumalaganap sa Congo ay mga kababaihan at kabataan. Ating pag-uugnayin ang pangyayari sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Manatili pa ring magsuri pagkatapos ng video na ito. Ang ulat tungkol sa isang misteryosong sakit na pinupuntirya ang mga kababaihan at mga bata sa Congo, ay maaaring makita bilang isang babala, lalo na para sa mga naniniwala sa propesiya ng Biblia. Maraming nag-aalala na ito ay maaaring bahagi ng mga hudyat na nabanggit sa mga propetikong babala tungkol sa mga salot, paghihirap, at mga tanda ng nalalapit na katapusan ng panahon. Narito kung paano maaaring maugnay ito sa propesiya at kung bakit kababaihan at mga bata ang tila partikular na apektado. Sa Biblia, ang mga salot at sakit ay madalas na binabanggit bilang tanda ng hatol ng Diyos o bilang mga hudyat ng papalapit na wakas ng panahon. Sa Matthew 24 verse 7 ay nabanggit na magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar, na maaaring magpahiwatig din ng pag-usbong ng mga sakit. Sa Revelation chapter 6 verse 8 ang pale horse ay kumakatawan sa kamatayan na may kapangyarihang magdala ng salot at malawakang kamatayan. Ang outbreak na ito ay maaaring tingnan bilang isa pang halimbawa ng mga propetikong babala na nagdidiin sa kahinaan ng sangkatauhan at ang pangangailangan ng espiritual na paghahanda. Ikalawa, pagtuon sa kababaihan at mga bata. Ang Biblia ay madalas na binibigyang diin ang kahinaan ng kababaihan at mga bata sa panahon ng krisis, na inilalarawan sila bilang mga grupong nangangailangan ng proteksyon. Sa Revelation chapter 2, verses 11 to 12, ay nabanggit ang paghihirap ng mga bata sa panahon ng hatol. Sa chapter 3, verse 12 naman ng Isaiah ay binanggit ang kahinaan ng mga kababaihan at mga bata, bilang tanda ng pagbagsak ng lipunan, na maaaring sumisimbolo rin sa mas malalim na espiritual na kahinaan. Ang pagtuon ng sakit na ito sa kababaihan at mga bata ay maaaring sumasalamin sa isang temang propetiko kung saan ang paghuhukom ay sumasagi sa pinakamaselan na bahagi ng lipunan. Ikatlo, mga salot bilang bahagi ng pagsilang ng mga kahirapan. Ang mga propesiya ay madalas na inilalarawan ng mga paghihirap sa huling araw bilang birth pains na unti-unting tumitindi. Matthew 24, verse 8. Ang paglitaw ng isang hindi pa natutukoy na sakit na pinupuntirya ang kababaihan at mga bata, ay maaaring sumisimbolo sa mga papalapit na birth pains na nagbababala ng mas malalaking pagsubok. Ikaapat, babala sa pandaigdigang kahinaan. Madalas gamitin ng Biblia ang mga lokal na kaganapan upang ipahiwatig ang mga implikasyon nito sa buong mundo. Kung paanong ang mga nakaraang outbreak, halimbawa ang Ebola sa Congo ay nagkaroon ng pandaigdigang epekto. Ang sakit na ito ay maaaring magsilbing paalala ng konektadong kalagayan ng sangkatauhan at ang nangangailangan ng pagsisisi at pagkakaisa. Ayon naman sa paliwanag ng agham, ang kababaihan at mga bata ay maaaring may partikular na biological na kahinaan, tulad ng mas mahinang immune system o hormonal factors na maaaring magpalala ng kanilang pagiging mahina sa sakit. Ang mga panlipunan o pang-ekonomiyang kalagayan sa rural na Congo ay maaari ring magpalala ng kanilang pagkakalantad sa sakit, dahil ang kababaihan at mga bata ang madalas na nag-aalaga ng mga may sakit o nalalantad sa hindi maayos na kondisyon ng kalinisan. Para sa mga tumitingin sa pangyayaring ito sa lente ng propesiya, ito ay parehong babala at pagkakataon sa pagsisisi at paghahanda, magnilay sa mga personal at kolektibong pananagutan, at maghanda ng espiritual para sa mga hudyat ng katapusan ng panahon. Pagkakataon din ito upang makaulong sa mahihina, kilalanin ang pangangailangan ng agarang suporta para sa mga mahihina, parehong sa praktikal at espiritual na paraan. Makakatulong din ito para sa pandaigdigang kamalayan, maging mulat sa mga tanda ng panahon, hindi bilang sanhi ng takot, kundi bilang tawag sa pananampalataya at kahandaan. Kung ating titingnan ang paglaganap ng sakit na ito sa kababaihan at mga bata sa Congo bilang prophetic sign o bilang isa pang trahedya sa hindi tiyak na mundo, mahalaga itong bigyang pansin. Maari bang ito na ang simula ng disease X o mananatili lang ba itong isang lokal na epidemya? Maari mong i-comment sa ibaba ang iyong mga saloobin tungkol sa pangyayaring ito.